Libra, tignan po natin kung ano yung mensahe sa'yo ngayong 4th quarter of 2024. October, November, and December. So, tignan natin kung kamusta ba ang 4th quarter mo. Spirit Guide, kamusta po ang 4th quarter ni Libra? Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So, pwede nyo pong tignan yung inyo pang ibang mga sign kung feeling nyo hindi kayo maka-resonate dito sa mga mensahe. So, yung iba sa inyo, yan, nagsasawalang kibo kayo dito. Ayan po, oh, we have unfazed. Kuhanin ko lang yung nalaglag na card. Meron tayo ditong fake accounts. Okay. So, sabi dito, social media accounts to spy, Facebook, Instagram, or Twitter. May ano ba sa inyo dito? Merong nangungulit sa inyo, merong nag-i-spy sa inyo, pero kayo tahimik lang. Pwedeng pinaparamdam nyo dun sa nag-i-spy sa inyo na hindi siya importante. Yan. Kaya lang kasi tignan nyo din ha, kasi baka mamaya may damage or may kayang, may kayang i-damage yung taong to dun sa accounts ninyo. Okay, so ingat po kayo kasi pwedeng ngayong 4th quarter, pwedeng ma-hack yung account ninyo. So mag-iingat-ingat po kayo dito. So we have played out. So ayan, parang yun nga, ayaw mong makisali talaga sa isang sitwasyon. Okay, ayaw mong makisali sa isang sitwasyon na alam mo na hindi ka naman mananalo. So parang ay hayaan ko na nga lang sila. Sila yung mamroblema, sila yung makonsume sa kung ano man to. We have Queen Rising. So maraming gustong magpabagsak sa'yo ngayong 4th quarter Libra. So kung ano man tong mga inuumpisahan mo, okay, be consistent dyan sa mga bagay na yan. Okay, ipakita mo dito sa mga taong to at syempre, iangat mo yung sarili mo. Ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo dito. Sabi dito, stepping into power, praise coming up, spotlight. So may mga tao dito na gustong umagaw dun sa kasiyahan na nararamdaman mo or sa kasiyahan na dadanasin mo ngayong 4th quarter na ito. Ayaw ka nilang maging matagumpay. So we have wasting time, stuck, no changes, limited. Okay, so ayun nga po yung iba sa inyo kaya nagsasawalang kibo kayo dito, kaya parang parang hinahayaan nyo lang yung mga bagay-bagay kasi feeling mo ay hindi mo yun forte, hindi yun dapat pagtuunan ng pansin. We have this one, may mga tao dito na ayan, ikaw na nga yung pinalabas nila na masama, yung mga flaying victims ba, meron kang mga tao na makakadeal na mga ganyan. Oo, yung tipong, 'di ba, kung ano-ano yung sinasabi sa'yo, baka sa social media, pinopost ka, kung ano-ano yung pinopost about sa'yo, tapos nung sinita mo, ikaw na yung lumabas na masama, ikaw na yung lumabas na walang delikadesa, yung tipong ganyan. So we have creativity. Steal your ideas, copies your work, duplicates feeds of you. So mag-iingat ka. Ayan, kasi may mga dumidikit sa'yo dito kasi meron silang napapakinabangan pagdating sa'yo. Mag-iingat ka po dito. Okay? Baka nga meron dito gumagaya sa'yo. Yan, kunwari, sabihin natin, may business ka. Tapos yung mga pinopost mong mga pictures, ginagrab. Or mismong, hindi na nga lang products mo kung hindi yung mismong mukha mo, yung mismong pictures mo. Kaya mag-iingat ka po dito. Kung kinakailangan mong i-private yung account mo, do it. So, tignan natin, ano ba yung mga blockages, yung mga strengths pagdating dito sa iyong relationship. Spirit Guide, ano ba yung mga blockages? Okay, ngayong 4th quarter for Libra. We have 9 of Cups. Okay, so ang nakikita kong blockages dito is sometimes, yung parang ganito, may mga nangyayari naman na importante sa buhay mo, pero pwedeng hindi ka masaya or ganito, may mga nangyayaring mahalaga sa life mo pero hindi mo iniingatan. So nagiging blockages siya. Kasi parang napaparamdam mo dun sa, kunwari, may nagbigay sa'yo ng isang bagay. So parang napaparamdam mo dun sa tao na yun na hindi yun importante. Hindi importante yung binigay niya. Yung tipong ganun. Or sabi natin na nararamdaman ni universe na parang hindi mo pinapahalagahan yung mga binibigay niya sa'yo. Pero yun yung mga winish mo. So focus ka sa kung ano yung mayroon ka at saka pahalagahan mo. Yan, yun sa mga nagiging blockages mo, nagiging sobrang kampante ka at parang nawawalan ka ng pake dun sa mga bagay na once na hiniling mo na binigay na sa'yo, parang wala na.
Ayan. Tignan natin. May tawag dito, hindi ko lang ma-explain siya. Yung isang word lang ba? Tignan natin, strength mo naman, we have 6 of cups. Okay, yung strength mo naman dito, is yung iba naman sa inyo, ayan, may mga tao dito naman, na sobrang napapasaya mo naman po talaga. 6 of cups. Parang hindi mo sila naman makalimutan. Okay, yung mga taong to. So, ito, nakikita ko na pag may hininging favor sa'yo naman yung ibang tao, or yung mga taong syempre malalapit lang naman sa'yo, hindi mo po talaga sila tinatanggihan. At saka nafe-feel nila na genuine yung iyong pakikitungo sa kanila, yung smile na binibigay mo. So, isa to sa mga strength mo kasi nakikita ko dito, Libra, na nakakabuo ka ng circle, nakakabuo ka ng network because of ito, sa energy na to na marunong kang makisama. Siguro ito more on sa material things to. Yung sinasabi dito na blockages mo. Tingnan natin. So, baka iba kasi sa inyo, mabilis kayo magsawa sa isang bagay. So, tingnan po natin. Okay, pagdating naman po sa kung satisfied ka ba sa ganap. Sa mga ganap. Tingnan natin kung satisfied ka ba sa mga ganap. We have Death card. Actually, may takot ka na nararamdaman dito. Pero, natatakot ka at the same time, na-excite ka. Yun yung nakikita ko with the Death card. Kasi may mga pagbabago po sa life mo. So, itong mga pagbabago na to, hiniling mo man to or hindi, darating at darating po to sa buhay mo. Kaya lang kasi meron din naman ako nakikita dito ng mga pagbabago na parang iniiwasan mo din naman. Parang pinoprocrastinate mo at the same time. So, may, sabihin na lang natin, 80% satisfied ka, 20% hindi. Yan, kung i-rate lang natin or kung percentage, ganyan po. Tingnan natin ano ba yung mga positive na pwedeng mangyari sa life mo ngayong 4th quarter. Meron tayo ditong 8 of cups. Meron tayo ditong the Empress, okay? At meron tayo ditong 10 of swords. So, bakit nga ba ito naging positive? Meron ka kasing mga haharapin dito. Okay, so parang hindi mo natatakasan yung mga bagay na to. So, positive to kasi ito yung magbibigay sa'yo ng pagbabago. Okay, siguro hindi man siguro big changes, pero may makikita kang pagbabago. Ayan po. Kasi may mga tao dito na minamaliit ka talaga. Libra. So, parang i-confront mo sila. Positive tong energy na to, ha. Though, siguro may mga sagutan, ganyan. Pero kasi ito, marirelease mo kung ano talaga yung nararamdaman mo. So, alam mo po, di ba yung Queen Rising natin dito nakabaliktad? Yung The Empress natin dito nakabaliktad, may mga tao po talaga na ayaw kang mag-bloom dyan sa ginagawa mo. So, yun yung kailangan mong labanan. Yun yung kailangan mong i-confront. So, mako-confront mo po yan ngayong 4th quarter. Tignan natin ano pa yung mensahe. Pasensya na po kayo at gulo-gulo na yung mga cards natin dahil kay Demi. Tignan naman natin yung mga negativities na pwedeng mangyari sa'yo. So, ito, may mga bagay ka dito na kinaka-stressan. Kaya lang kasi alam mo, kailangan mo lang mag-move on. 10 of Wands and 5 of Cups. So, may mga bagay ka dito na, okay, so ito na lang. Kapag hindi mo hinarap to, no, yung mga kailangan mong i-confront ngayong 4th quarter, magiging negative yung kalalabasan nito. Ito kasi, may iniiwasan naman dito. May iniiwasan kang katotohanan, may iniiwasan ka na nangyari na in the past na hindi mo na dapat dalhin ngayon, pero dinadala mo pa rin. Libra, so let go. Yun yung kailangan mong gawin. So, wag mong buhatin lahat, no, yung mga nangyari in the past. So, hindi ko alam kung sinisisi nyo ba yung sarili nyo dito or may mga tao kayong sinisisi dahil sa nangyari sa life po ninyo or sa mga sitwasyon na kinakaharap ninyo ngayon. So, all you have to do is to be accountable doon sa mga pangyayari, sa mga ganap sa life ninyo. Kasi, wala. Kung sisisihin nyo nang sisisihin kung sino man yung tao na to, yes, nasaktan kayo ng taong to, pero kung hindi naman kayo gagawa ng pagbabago, diba? Or kung hindi nyo naman to haharapin, wala din talagang mangyayari. So, ang kailangan nyo po talagang gawin, harapin to para maging positive yung energies. Mas maging positive yung energies pagdating po dito sa life ninyo ngayong 4th quarter. Tingnan natin kamusta yung trabaho. Okay? So, tingnan natin yung energy pagdating sa job. Energy po pagdating sa trabaho, spirit guide ni Libra. We have deuces. Fed up, cutting ties, walking away. Meron ba dito gusto nyo nang umalis sa trabaho? Yan.
Nagdadalawang isip na yata kayo pagdating dito sa work ninyo. Parang ayaw nyo nang magstay pa ng another quarter, ng another year dito sa company. Tignan natin, kamusta yung mga katrabaho mo? Kamusta yung mga katrabaho? We have 9 of Swords. Even yung mga katrabaho mo, parang stress sila ngayong 4th quarter. Or siguro ito lang yung nararamdaman ninyo kasi sobrang dami yung trabaho ngayon. Oo, parang lagi yata kayo nag-overtime. So, sabi natin, hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng ganito na gusto nang umalis, or nasasawa na pagdating sa trabaho. Even yung mga co-workers mo, yan din yung nararamdaman nila. So, pwedeng nagkakaroon kayo dito ng alam mo yun, nakakapagkamustahan kayo. At same kayo ng mga dilema. Your struggle sa work, tignan natin. We have 10 of Cups. Okay. So, nahihirapan lang naman siguro talaga kayong umalis. Actually, iba sa inyo, kaya namang i-handle yung trabaho eh. Yun nga lang kasi, pwedeng nagkakaroon kasi ng connection with your family. So, pwedeng hindi nila masyadong pinapahalagahan yung work mo. Hindi nila masyadong pinapahalagahan kung ano ba yung nagagawa ng work mo sa family po ninyo. So, yun yung nakikita ko dito. Struggle sa work, ayan. Pwede rin naman na ang struggle sa work kasi because we have 10 of Cups. So, pwedeng ang turingan nyo kasi is magkakapatid. So, parang, di ba, pag may nangangailangan talaga, yan. So, pwede po na nagbibigay talaga kayo. Hindi man to monetary ha, pwedeng tulong po ito na effort ba, yung time, yung paggawa ng trabaho niya. So, parang napapasa po sa inyo yung trabaho, tipong ganun. So, yun lang siguro yung isa sa mga nagiging struggle din nyo sa trabaho. Tapos, ito, medyo nakikita ko rin dito, attach kayo sa mga co-workers po ninyo. Tignan natin, your happiness. Your happiness, we have Temperance. Okay. Ito, your happiness sa trabaho kapag mas maaga pong, hindi ko alam kung nangyayari ba talaga to, pero yung iba po sa inyo parang mas maaga ninyong natatanggap yung inyong sweldo, yung inyong salary. Ewan ko, yan yung nafe-feel ko dito. So, yun, isa po yun sa kasiyahan po ninyo. Tignan natin. Sa mga mag-a-apply naman po ng trabaho, sa mga mag-a-apply naman po ng work, we have Page of Wands. Okay, so hindi nyo kasing mag-focus. Yung iba sa inyo, di ko alam kung meron pa ba kayong ibang pinagkakaabalahan bukod sa paghahanap ng work. Baka may sideline ba yung iba sa inyo. So, focus daw muna kayo dito din. I mean, kunwari, isang araw, magbigay kayo ng oras or ng araw dun sa paghahanap po ninyo ng trabaho. Ayan. Tingnan natin. Wala pa ako nakikita dito na magkaroon kayo ng stable job. Yun talaga yung totoong nakikita ko dito. So, yung iba po sa inyo, pwedeng 4th quarter ay, ayun, more on, siguro pa extra lang po yung iba sa inyo. Hanggang ngayon, so pwedeng next year na yung iba sa inyo. So, tuloy nyo na lang muna din siguro to kung feeling ninyo ay wala pa kayong lakas ng loob para magtrabaho. I mean, yung magkaroon ba ng boss, ganyan, tipong ganyan. Tignan natin, sa mga magre-resign naman po, we have 4 of Swords. Actually, yung iba sa inyo, it's not yet time para mag-resign kayo, lalo na ngayong 4th quarter, kasi po wala kayong peace of mind. Oo, pwede kasi na sobrang dami nyo talagang gastusin ngayong month, ay ngayong quarter na ito. Kaya, hindi siya suitable na kayo ay mag-resign. Check po natin pagdating naman sa mga, yun nga, di ba meron nga nakakaisip dito na kung magre-resign na ba or magi-stay pa. So, yung mga naguguluhan. Okay, tingnan natin sa mga naguguluhan. 9 of Wands. Mukhang wala ng, pagod kasi yung iba talaga sa inyo. Siguro yun lang yung mga pinoproblema ninyo. Sobra kayo napapagod dito sa work. Pero kasi we have 9 of Wands. So, nahirapan talaga mag-decide yung iba sa inyo. Tsaka nakikita ko dito, kung magre-resign po yung iba sa inyo, mukhang hindi kayo papayagan. Yan. So, magstay muna po kayo, magtiis muna po kayo. O, tiis-tiis muna. Same lang din dito, kay sa mga yung magre-resign na talaga. I mean, yung mga desidido na talaga, wag muna po, tiis-tiis muna. Sa family, energy ng family. Tignan po natin. Energy ng family ni Libra. We have infatuation. Okay, denial, obsession, attraction. Okay, so ano ba to? Ayaw pa kayong pakawalan ng family ninyo? Ayan po, yung iba sa inyo. Kung may involvement po dito na ibang tao or karelasyon po ninyo pagdating dito sa family energy, parang pinipigilan po kayo na magkaroon ng relationship.
Ayun yung nakikita ko dito. Parang tinututulan nila kapag nagkakaroon ka ng relasyon. Tingnan natin. Parang sinasabi nila, oh, infatuation lang yung nararamdaman mo towards that person. Tingnan natin. Okay, your parents. We have 8 of swords. Ayun nga, oh. Pinapakita talaga dito, yung iba sa inyo, nasa isang toxic relationship kayo with your family. So, pwedeng kung sino man yung toxic dyan sa family niyo or lahat ba ng family members toxic. So, meron dito, yun po, yung energy kasi ng parents mo, parang, tingnan mo, tinatay ka nila. So, yung meron nga po dito talaga, ayaw pang pakawalan ng parents. Baliktad naman, kung kayo naman yung parents, pwedeng ayaw nyo pa pong pakawalan yung inyong mga anak. Depende na lang siguro kung bata pa, di syempre, kailangan alagaan nyo pa po talaga, guide nyo po, pero kung malalaki na, guide nyo pa rin, pero hayaan nyo po silang mag-decide para sa kanilang sarili. Sa siblings naman, we have King of Cups. May mga siblings ka dito na masasakit magsalita. Libra, as in, minsan lang magsalita, pero napakasakit naman pag nagsalita. Tsaka wala ding control naman pag nagsalita yun. I mean, pag umapaw na yung emosyon. So, siguro ayun, sa family ninyo, hindi kayo masyadong nag-uusap about sa mga nararamdaman, sa mga nangyayari. Parang walang kamustahan. Tignan natin sa relatives naman. Sa relatives, we have 6 of swords. Okay, tahimik naman yung mga relatives ninyo dito. Sa children naman po, we have the sun. Okay, meron dito, hindi ko alam kung may favoritism ba kayo or feeling nyo may favoritism or may favorite sa inyo yung mga, yung parents po ninyo. So, meron dito nagsiselos. Ayan po. Ayan, kunwari, anak po ninyo, baka anak ninyo nagsiselos or kayo, pwede rin, nagsiselos kayo kasi may favorite yung inyong mga magulang. Kung kayo naman yung may anak, iniisip po ng isang anak ninyo, favorite nyo yung isa nyong anak, ganun. Tingnan natin your friends. Ayan, energy naman po ng iyong mga kaibigan. Let's see. Energy naman ng mga kaibigan po ni Libra. We have intimacy. So, ayan, yung mga friends mo naman, pwedeng close talaga kayo sa isa't isa. Alam niyo yung ang sweet-sweet po ninyo sa isa't isa. Meron dito, pwedeng magkaibigan lang, pero napagkakamalan po kayong magkarelasyon. So, sobrang sweet ninyo sa isa't isa. Pero alam niyo talaga na friends lang kayo. Tingnan natin. Pero meron din dito may gusto sa'yo yung kaibigan mo, kaya ganyan. Kaya mag-ingat-ingat ka rin dyan. Tignan natin. Ano ba yung nararamdaman nila sa'yo ng mga kaibigan mo? We have 7 of Pentacles. Ayan, actually, believe sila sa katsagaan o sa pagtsatsaga mo. Okay, believe sila sa'yo. Ayun yung nakikita ko dito. Yes. Hindi ko alam kung risk taker ba yung iba sa inyo, Libra. So, humahanga din sila dyan pagdating sa'yo, sa mga bagay na, di ba, hindi mo naman forte, pero sinusubukan mo. Yes nga, believe nga sa yung mga friends mo. Pagdating dito sa, ayan, sa trabaho din at the same time. So, nakikita ka talaga siguro nila kung gaano ka ka-dedicated pagdating sa work mo. Yan, siguro kaya may humahanga sa'yo dito na friend mo. Tignan natin pagdating sa love life. Sa love life naman po, main energy. Tignan lang natin. We have dating. So, yan. Tignan natin sa mga single. Single pa din ba? Queen of Wands. Okay, yung iba sa inyo, ayan, mukhang wala kayong lakas ng loob para makipag-date. Mababa po yung self-confidence ng iba sa inyo. Ayan, feeling mo, kunwari, nag-dating apps ka, feeling mo yung mga tao doon, lahat, lolokohin lang ako doon, kaya hindi ako susubok doon. So, ayun, ayaw nyong mag-try din ng mga something new, ayaw nyong, sabihin natin, di kayo masyadong palalabas. So, paano kayo magkakaroon ng relationship niyan, diba? Sabi nga, back on the market, options, new love. So, labas-labas kayo, ganyan. Diba? Makipag-date kayo. Yun yung gawin nyo. Malay nyo, makilala nyo talaga yung taong para sa inyo. Kasi, diba, kung gusto nyo ng love life, tapos nasa loob lang kayo ng bahay, hindi rin kayo gumagamit ng social media accounts ninyo, or sumasali sa mga, kunwari, dating apps. Yun kasi yung uso ngayon Diba? So, ano mangyayari? Mabubulok na lang kayo dyan.
Sige, yung iba sa inyo, kung ayaw nyo naman ng relationship, edi, ayan po, alagaan nyo muna yung sarili ninyo. Kasi yung iba talaga dito, pwedeng napabayaan nyo po yung inyong sarili. Tignan natin sa mga in a relationship. Still in a relationship pa po ba kayo? Yes na yes naman, ayan. So, pwede nga na mas madalas kang yayayain ng person mo na makipag-date. Na mag-date kayo ba? Mas magiging sweet siya sa'yo, mas magiging open. Sa mga byuda at byuda po, sa mga single mom at single dad, may seseryoso ba? We have the world. The world. Yung iba sa inyo, may kachat ba kayo na foreigner or nasa ibang lugar, nasa ibang bansa? Yan po. Malayo po sa inyo yung makakatuluyan ninyo or seseryoso po sa inyo. Yes, meron pong seseryoso sa inyo. Tignan natin sa mga married po. Sa mga married, we have the lovers. Mukhang nag-aaway dito ang mga married natin ngayong 4th quarter. The hanged man. Okay. We have the tower. Mag-ingat pala ang mga married natin dito. Baka may mapuno, may makipaghiwalay. Ayan yung pinapakitang energy. Tignan natin, happy ka ba? Ayan, money energy muna tayo. We have caught. Yan, kung mag-iingat kayo ha, pagdating sa pera ninyo or sa pinagkakatiwalaan po ninyo pagdating sa money. Mag-i-invest man kayo, ganyan, or meron kayong pinagbibigyan ng pera ninyo, pinapatago nyo sa ibang tao, ay kayo na lang yung magtago pag ganon. Tignan natin, happy ka ba? Queen of Pentacles, yes naman po. You feel powerful, Libra, ngayong 4th quarter. Tignan natin, may paparating ba na kaperahan or new source of income? We have 4 of Pentacles. Yes po, ayan. So, hindi nga kayo matatakot. Yung iba sa inyo pala, hindi kayo talaga matatakot dito na maglabas ng pera. Kaya lang, kung meron man kayong pagkakatiwalaan dito, may investan man po kayo, pagdating sa money ninyo, medyo mag-ingat-ingat po kayo. Okay, tignan natin. Sa health naman, kamusta? Sa health, we have 5 of Pentacles. Okay, meron dito, pwedeng parang nakatapos na kayo ng isang, hindi ko alam ng session, ganyan. Hindi ko alam kung therapy about ito sa therapy. We have 3 of Swords. Okay, may pinapakita po dito na, actually, iba sa inyo parang feeling nyo, maliit lang yung percentage na kayo ay makaka-recover. Pero may recovery naman po talaga na pinapakita po dito pagdating sa inyong card. Yan. So, pwedeng meron dito na surgery or masu-surgery kayo pala ngayong 4th quarter. Pero makaka-recover naman po kayo agad. So, tignan natin, pagdating naman po sa business. Tignan natin sa business. Conflict resolution. Okay, so may mga padating na problema, pero may parating din naman po na solusyon. Yan, tignan natin. Okay, sa mga mag-start po mag-business. Knight of Wands. Umpisahan nyo na yan ngayong 4th quarters. Total, tapos na rin naman yung October, November, December. Tapos na yung niyan wala nang ghost month niyan. Pero syempre, mag-iingat pa rin po kayo kung ano man tong sisimulan ninyo. Pag-isipang mabuti, pag-usapan kung meron man po kayong kasosyo. Check natin sa current business naman. We have Page of Pentacles. Ayan. So, parang di kayo sobrang happy, okay, sa sales ng inyong negosyo. Pero, humahakot naman siya. Kaya lang kasi yun, pwedeng meron pa kayong, alam mo yun, feeling mo kasi, Libra, may magagawa ka pa para lumaki yung sales mo ngayong 4th quarter. So, yun po. Yun yung, pag brainstormingan mo. Diba? Yan yung pag-isipan mo. And yan yung gawin mo kung alam mo naman na may magagawa ka pa dito. Yan, tignan natin. Sa mga nalulugi naman po yung business. The High Priestess. Actually, iba sa inyo, may trust issues kayo. Pwedeng merong mga tao na tutulong sa inyo, pero pagdududahan nyo Or siguro, hindi ko alam kung sila ba yung pagdududahan mo, or pagdududahan mo na yung business mo, yung sarili mo, na, parang hindi na maaayos yung business. Tignan natin, kaya pa ba? The Star. Actually, mahihirapan na po talaga na recover yung business. Oo, sa mga nalulugi na talaga. Actually, parang hindi lang kayo nitong 4th quarter na na lugi. So, siguro po nitong mga nakakaraan pa talagang tinatsaga nyo lang talaga.
So, dapat ka na bang mag-iba? Dapat mo na bang isara yung business mo? Tignan naman natin. We have Knight of Cups. Dapat na talaga. So, pwedeng masyado ka nang nai-stress dito. Huwag mo masyadong stressin yung sarili mo. Tignan natin, anong business ba yung pwede mong pasukin na magiging successful ka. Wheel of Fortune. Meron tayo ditong Knight of Pentacles. And we have Queen of Cups. Okay, yung iba po sa inyo, more on sa hair yung nakikita ko dito eh. Okay, so pwedeng about sa mga wigs, about sa pag-aayos ng buhok. Yung iba lang sa inyo siguro, yung, sa parlor ba, ganyan yung nakikita ko dito. And hindi naman lahat sa inyo may background doon. Pero pwede naman kayong mag-aral. So, yung mga nandiyan na sa business na yan, ayan po, naku, maganda. Diyan kayo talaga yayaman. Tapos, ano pa? Nakikita ko rin kasi dito, yung passion nyo po talaga. Kaya lang, yung tipo daw na hindi na kayo lalabas ng bahay. Yung nandyan lang ba sa bahay, yung home-based business, okay na okay po yan para sa inyo. Yan, meron akong nakikita dito eh. Pinapakita lang niya na malaki yung profit. Okay? Pero nasa bahay lang kayo. So, tignan nyo, ano ba, live selling ba yan? About ba yan sa mga damit? Pwede rin. So, ayan po, i-consider nyo po yon. Tignan natin, ano ba yung mga blessings na paparating para sa'yo. And sana po nakaabot kayo sa part ng video natin na to, after nito. Kasi ma-activate nyo lang yung papanoorin nyo pagkatas nito. Pag, ayun, tinapos nyo yung video natin. Yung hindi kayo nagpo-forward, ganyan. Blessing, we have dreams. So, your dreams are coming true. Pero, syempre, hindi yan yung nakatunga nga lang tayo, diba? Syempre, gagawan mo yan ng action. Pero alam mo yun, mas mabilis mo siyang makakamit, marireach. We have blessings. Sobrang dami mong blessings na marireceive ngayong 4th quarter. Claim mo na yung positive energies na yan. And also, we have healing. So, sabi ko nga sa inyo kanina, diba? Meron dito ay makaka-recover po kayo. Kaya, alam mo yung kahit feeling mo, 1% lang yung paggaling mo, there can be miracles para sa'yo ngayong 4th quarter, Libra. So, ayan po, panoorin nyo na po ang ating wishing candle at mag-wish po kayo ng mataimtim. So, ito po ang ating wishing candle. Wishing candles, kasi dalawa siya. Tapos, meron tayong mga nakalagay dito na asin for protection, rice for prosperity, tapos meron din tayo ditong laurel leaves. So, nakalagay dyan is money, business, job, family, friends, legal matters, examinations, pregnancy, love, and health. So, kahit ano po yung wish ninyo, pwede ninyong i-wish. Pero, just make sure po na hindi kayo mag-wish ng masama sa ibang tao. Kasi, pabalik yan sa inyo. So, para lang po sa inyo yung i-wish ninyo or pwedeng para sa ibang tao pero yung ikakabuti po nila. Okay? So, sisindihan ko na po ito and habang diba nagme-melt yan is magdadasal po ako dito ng Latin prayers para sa inyo. Okay? Mag-wish na po kayo. Panoorin nyo, tapusin nyo yung video na to para effective talaga yung mga wishes ninyo. Yes, kasi isiset ko po yun ng ganun. Yung mga tatapos lang ng video na to, matutupad po yung mga pangarap ninyo. Yung mga wishes ninyo. Okay, syempre, sasamahan nyo yan ng sipag at tiyaga. Hindi pwede na umasa lang kayo dito sa ginawa natin. Basta, do your best and huwag kang mag-alala. Mare-rewardan talaga yan. Tsaka huwag kayong magmamadali kapag kayo po ay nag-wish. Sindihan na natin.
Ayan, nagmelt na po ang ating wishing candles. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel, and I hope you enjoy this last quarter of 2024. More blessings to come po para sa inyong lahat, sa pamilya nyo, at yan, sa love, sa health, sa money, sa business, sa job, sa family, friends, legal matters, examination, and pregnancy.